Magandang umaga mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito ng ating update sa magiging tayo ng panahon sa susunod na 24 oras. Para sa buwan ng Setyembre, ito yung ating mga inaasahang track ng mga posibleng bagyong mamuo or pamasok ng ating PAR. So for September, 2 hanggang 4 na bagyo or tropical cyclones ang ating inaasahan. So makikita natin dito sa image na ito yung mga usual track sa tinatahak ng bagyo for this month base sa ating climatology. Itong unang track ay isang recurving track. So posibleng mamuo yung bagyo na ito sa northeast or dito sa eastern boundary ng ating PAR. Patuloy itong gagalaw generally westward and then magre-recurve northward. So ang tinatawag natin or ang tawag natin para sa mga track ng bagyo na ito ay recurving. So mananatiling malayo yung mga bagyong ito sa ating bansa. At patungo yung track dito sa northern boundary ng ating PAR or northeastern boundary ng ating PAR towards sa area ng Japan. So yung mga bagyong ganito yung track, inaasahan natin na maliit yung chance na magkaroon ng direktang epekto sa ating bansa at less likely rin ito na palalakasin o paiiralin yung ating southwest monsoon o yung hanging habagat. Ito naman pangalawang track natin ay isa ring recurving track. So posibleng mamuo sa silangang boundary ng ating PAR. Gagalaw generally northwestward patungo naman sa northwestern boundary ng ating area o area of responsibility towards sa bahagi ng Taiwan. So recurving track rin ito, pero as compared sa unang track, yung track na ito mas mataas yung tsansa na magkaroon ito ng epekto sa ating habagat. So more likely ito na palalakasin yung ating southwest monsoon. So yung pangatlo naman nating track ay isang landfalling track. Posibleng yung movement ito generally northwestward pa rin, no? Pero posible itong maglandfall over extreme northern Luzon area towards the area of Hong Kong or mainland China. At sa pang-apat naman nating track, landfalling track rin ito, possible landfall over the southern portion of Luzon patungo sa area naman ng Vietnam. So para sa buwan ng Setyembre, nasan pa rin natin yung pag-iral ng habagat. Kaya kung may bagyo tayo, kahit na mananatiling malayo ito sa ating bansa, especially kung yung track ng bagyo na ito ay kamukha itong pangalawang track, asahan natin yung posibleng paglakas na ating southwest monsoon. So maulang panahon na ating posibleng maranasan sa kanlurang bahagi ng ating bansa sa case na ito. At para naman sa ating latest satellite images, huling namata nitong low pressure area na ating minomonitor kaninang madaling araw sa layong 695 kilometers silangan ng Daet sa may Camarines Norte. So nananatiling maliit yung tsansa ng nasabing low pressure area na maging isang ganap na bagyo within the next 24 hours. Dahil sa pinagsamang epekto ng sama ng panahon na ito at ng southwest monsoon o yung habagat, makakaranas tayo ngayong araw ng makulimlim na panahon at mataas sa tsansa ng pag-ulan sa malaking bahagi ng central and southern Luzon, including Metro Manila, pati na rin dito sa buong Visayas. Samantala, sa rest of Luzon, dito sa northern Luzon, pati na rin sa buong Mindanao, ay inasahan natin ang mas maaliwalas na panahon, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin at may tsansa pa rin ng mga localized thunderstorms. At ito naman yung ating heavy rainfall outlook sa mga susunod na araw. So ito yung ating weather advisory na inisyu kaninang alas 5 ng umaga. Dahil sa epekto ng low pressure area, saan pa rin natin yung 50 to 100 millimeters na pag-ulan na posibleng maranasan dito sa silangang bahagi ng southern Luzon. So sa mga lalawigan ng Quezon at Camarines provinces, asahan natin yung mga pag-ulan na dulot ng low pressure area. Dahil naman sa habagat, itong kanlurang bahagi ng Mimaropa at Western Visayas, makakaranas rin ng significant rainfall. So dito sa area ng Palawan, Occidental Mindoro at Antique, asahan natin yung 50 to 100 millimeters na pag-ulan. Pagsapit naman bukas, mababawasan na yung mga malalakas sa pag-ulan na dulot ng low pressure area dito sa eastern section ng southern Luzon. Mababawasan na rin yung mga pag-ulan na dulot ng habagat sa areas ng Mimaropa at Western Visayas. So starting tomorrow, itong lalawigan na lamang na Occidental Mindoro ang posibleng makaranas ng 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan. Kaya sa mga nabagit na lugar, today until tomorrow, patuloy po tayong maging handa sa mga banta ng localized floodings, especially sa mga urbanized areas o yung mga low-lying areas at yung mga lugar na malapit sa mga ilog o dalampasigan. Posible rin yung mga landslide o yung mga pagguho ng lupa sa mga bulubunduking lugar at yung mga highly susceptible areas. At ito yung ating magiging lagay ng ating panahon ngayong araw for Luzon. So dito sa area ng Metro Manila at malaking bahagi pa